Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit talaga at talagang merong masasampulan. Oo, grabe din kasi itong mga pinapakalat ng mga makadilis. Lalo na itong grupo nila Manang Aimee, Congressman Leviste, Manong Chavit at syempre yung iba pa na Maka Duterte. Alam nyo mga kaibigan, matapos na supalpalin pareho nila Senate President Tito Soto at Senator Ping Lacson ang naging aligasyon ni Manang Aimee na pinagbabawalan umano ng mga senador na imbestigahan ng mga high-ranking officials tulad nila Romualdez at Pangulong Marcos, kaugnay nga ito sa flood control anomalies. Yan yung pinapakalat ni Manang Aimee. Matatandaan mga kaibigan na iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Lacson ang maanumalyang flood control projects kung saan meron ng dawit gaya ng mga senador at congressman na kaalyado mismo ng mga Duterte. Alam naman nating lahat mga kaibigan na si Pangulong Marcos ang nag-utos na imbestigahan ang lahat ng sangkot sa korupsyon lalo na dito nga sa flood control anomalies. Ngayon, natataranta mga kaibigan itong mga katulad nila Senator Aimee at Leviste dahil sabit ang mga kaalyado nila at mukhang mga kaibigan mukhang kahit sila posibleng dawit din dito sa nasabing issue na ito, nung anomalya na ito. Kaya kung anong-anong imbento ang ginagawa at pinapakalat para lalong siraan ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Kaya naman, heto, sumugod, binanatan at sinagot ni Ombudsman Remulla at ni Senator Lacson itong mga kabalbalan umano ng grupong Duterte. Nako, abangan nyo yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Bukod kina Senators Jinggoy Estrada at Joel Villanueva at former Senator Bong Revilla, isang incumbent senator at isang dating senador ang tinitignan na ring sumalang sa preliminary investigation ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Pero ayaw na munang magbanggit ni Remulla ng mga pangalan. Let's just lay off with the names kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. We cannot give any dates or any commitments about anything. It's just that you see us here every day working to make sure that justice is obtained by the Filipino people. Tama yan, di ba mga kaibigan? Tama naman yung sinasabi ngayon dito ni Ombudsman Remulla. Huwag ka na magbabanggit ng kahit anong petsa kung kailan may makukulong na mga korap. Siyempre mga kaibigan, maraming mga kababayan natin tulad din natin, di ba, na umasa sa pangako niya na may makukulong nung nakaraang taon, December 15 at 16, na meron daw makukulong ng mga senador at congressman. Pero wala naman. Pero kahit na ganoon mga kaibigan, yung nangyari, tiwala pa din ng taong bayan sa pinangako ni Ombudsman Remulla na mayroong mananagot at makukulong ng mga senador at congressman. Kaya tama lang yan at maganda kay Remulla mga kaibigan na aminado siya sa naging mali niya. Magiging aral na ito sa kanya dahil nga yung mga ganito ginagamit mga kaibigan, di ba, nila Aimee Marcos at yung mga iba pang grupong Duterte. Syempre, eto naglabas si Aimee na may makukulong, may maaresto, may makakasuhan ng mga senador sa January 15. Paano mga kaibigan kung wala naman? Sinong sisisihin? Si Remulla na naman. Tapos, diretso na naman sa ating Pangulo. Sandamakmak na naman, nakasiraan yan ang papakalat ng mga makadilis. Tuloy natin to mga kaibigan. Kaugnay nito, binanatan ni Remulla ang pahayag ni Senator Aimee Marcos na kakasuhan na sina Estrada, Villanueva at Revilla ngayong January 15. Buti siya, alam niya ako, hindi ko alam. So there's no truth to that, sir? Ako pala, saan nagagaling? Matatanda ang ilang senador at dating senador na rin ang nakasala ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman kaugnay ng flood control scandal. Yun na nga mga kaibigan, questionable yung mga pasabog ko ni Manang Aimee. Mantakin nyo si Ombudsman Remulla, di pa alam yung draft. Nakakasuhan si Jinggoy, Joel at si Revilla. Samantalang mga kaibigan, si Aimee alam agad ang petsa. Di ba? Abay gusto rin natin syempre na may managot at makulong ng mga senador at congressman na talagang totoong korap. Pero ang mahirap mga kaibigan, itong ginagawa kasi ni Manang Aimee, nalalaman niya yung mga aksyon at plano ng mga ahensya na dapat sana ay wala siyang kinalaman dyan. Kaya naman mga kaibigan, sinupalpal din ni Senator Lacson itong mga
pinapakalat ni Amy na sinasabi na protector daw siya ni Romualdez at ni Pangulong Marcos. Bakit daw hindi niya iniimbestigahan itong mga to? Oo, kaya ito mga kaibigan na yung mga buwelta ni Senator Lacson dito. I choose not to dignify Senator Amy Duterte. Oo, unfair, untruthful, and baseless accusation. Which is totoo naman kasi mga kaibigan Yung mga pinapakalat niya kasi mga kaibigan ay nagbibigay kalituhan sa ating mga kababayan. Totoo man yan o hindi, wala dapat siyang kinalaman dyan Di ba mga kaibigan? Senador siya anong ginagawa niya dyan? Anong mga pinagsasabi niya? Mas maganda, gawin niya yung trabaho niya. Gumawa na lang siya ng batas. Di po ba? Para naman sa mga sabit na senador, yung mga ganitong pinapakalat ni Manang Amy, baka maging warning pa sa kanila. Lalong-lalo na sa mga kaalyado niya. Tapos biglang magsitaguan yan, di ba? Tulad ni Bato. Nasabihin na, merong ganito, may ganyan. Ayun, nagtago yung isa. Baka ganito rin yung mangyari dito. Sabihin, meron ng warrant. Di magtatago yung mga yan. Saan natin hagilapin yung mga yan? Kaya mahirap mga kaibigan yung mga ganito na kabalbalan. Tulad na lamang ni Leviste na puro lang din pamilya. Wala naman ebidensya. Tingnan natin to. Sa usapin naman ng sinasabing Cabral Files, selyado pa raw ito at hindi pa rin nabubuksan ng ombudsman. Handa man silang buksan ito, delikado raw na pinag-uusapan at isinasa publiko ang laman o impormasyon mula sa mga dokumentong kasing sensitibo nito. Kung sasabihin na nanggaling sa isang tao na namatay na ang dokumento, paano mo patutulayan yun? Ang pwede magpatunay niya yung tao na namatay. Tama. Di ba? Alam ka naman, makipagtalo ako sa isang bagay na alam natin nanggaling sa isang taong namatay na inaamin naman na sinasabi. Anong pag-uusapan to? Wala nang pag-uusapan Hinamo naman ni Rimulya si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na tukuyin na ang mga nakikita niya sa hawak niya umanong mga dokumento. What is it true? What is it true? Why the urgency? Ano bang kailangan malaman doon? Siguro sila magsabi kung ano laman na dapat pinapansin namin. Tama. Di ba? Di ba ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng tuta yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung anong problema. Di ba? Bibigyan niya ng motibo na para wala kaming ginagawa. Araw-araw nandito lang naman kami. Di pumunta siya rin. Ngayon mga kaibigan, tingnan natin kung sasagot itong si Leviste sa hamon ni Ombudsman Rimulya. Ano ba yung gustong palabasin kasi? At ano bang problema talaga ni Leviste? Di ba mga kaibigan? Yung hawak niya daw na Cabral Files, hindi nga beripikado yan. Di ba? Hindi nga daw tunay Tapos kung sino-sino itong mga dinadamay, pero tahimik sa issue ng mga Duterte. Di ba? Pero syempre mga kaibigan, suportado si Leviste ng mga kapwa niya DDS. Tulad na lamang nito mga kaibigan. Ayan. Si puganteng abogadong Roque. Sabi niya, wag po tayong magpalinlang. Pinagtutulungan nila si Leandro Leviste. Nagsasabi po siya ng totoo. Grabe mga kaibigan, lahat naman di ba? Lahat naman totoo para sa mga DDS. Basta pabor sa kanilang amo, at sa kanilang mga naratibo. Syempre, paniniwalaan nila yan. Tulad na lamang yung kay Zaldico, di ba? Mga gawa-gawang kwento, tapos biglang pinaniwalaan. Ay, nako talaga, Inatasan na rin daw ni Rimulya si Assistant Ombudsman Nico Clavano na kunin ang kopya ng mga nasabing dokumento mula kay Leviste. Ito ang unang press conference ni Rimulya matapos lumabas ang mga balita sa social media na isinugod umano siya sa ospital. Pinaiimbestigahan na ni Rimulya sa NBI kung sino ang mga nasa likod nito. Desidido raw ang ombudsman na sampulan ang mga nagpapakalat ng fake news dahil naniniwala siyang hindi titigil ang mga ito hanggat hindi na parurusahan. Ayun mga kaibigan, tama lang yan. Sampulan ni Rimulya itong mga nagpapakalat ng fake news. Di po ba? Hindi na po kasi pagbabatikos. Hindi na ho talaga Yung ginagawa po kasi ng mga iba, lalong-lalo na itong mga dilis, talagang imbentong istorya. At ang malala, naniniwala agad itong mga supporters nila mga kaibigan. Eto, mantakin nyo, magbasa kayo ng mga komento nila mga kaibigan. Talagang malademonyo bakit hindi na lang daw matuluyan si Rimulya? Diba? Ganyan yung mga sinasabi. Sana daw magkatotoo. Grabe. Tapos yung mga reaction mga kaibigan, puro tawa. Ano talaga basta yung mga lumalaban sa mga amo nila, talagang sobrang nila kinamumuhian nila wala na talaga.
hindi na maganda mga kaibigan. Pero pag tinawag naman mga kaibigan, eto lang, pag tinawag naman na karton, di ba? Pag tinawag na karton, yan. Yung kanilang Tatay Digong. Abay, umuusok naman sila sa galit, di ba? Tulad na lamang nito mga kaibigan, sabi ng isang netizen dito, kundi ba naman mga sira ulo itong dalawang ito pertaining siguro dito mga kaibigan, no, kay Harry Roque at kay Robin Padilla, na ultimo picture daw ni Duterte, itong standee niya, na dala-dala at mukhang sinasamba pa nga daw nila walang kwentang personalidad itong mga to daw mga kaibigan. Alam naman natin mga kaibigan 'di ba? Kalat na kalat yan sa social media yung karton ni Duterte. Syempre yung iba mga kaibigan nakakagulat, binibigyan pa ng pagkain. Binibihisan pa. Ibang klase, kultong-kulto yung galawan. Tapos yung iba pinapayungan pa. Maulanan daw itong si Duterte, si Digong. Ay nako, nagkakabulol-bulo na tayo dito kasi nga naman nakakaano mga kaibigan out of this world yung mga pinagagawa nila. Kakultuhan talaga. Baka mas lalo silang dito mapikon mga kaibigan dito sa post ni Attorney Falsis. Ito mga kaibigan, tingnan nyo to. Yan. Sabi ni Attorney Falsis, sabi daw ng kanyang Tweety Bird, after General Pukis, susunod na din lalabas mga warrants or charges for inciting to sedition nina Mike Defensor, nako, Kiko Barsaga, and Chavit Singson, nako po. Soonest daw yung kay Mike Defensor, nako. Yan ang sinasabi natin mga kaibigan Mukhang eto, totoo. Pero yun na nga, soonest. Hindi nagbibigay ng kung ano-anong mga petsa. Alam naman natin mga kaibigan, yung mga ipinakalat nito talagang matindi. Mantakin nyo naman na sabihan, di ba? At udyukan ang taong bayan na sumama sa kanilang mga rallies tapos sugurin, pabagsakin ang Pangulong Marcos, di ba? Yung iba nga gustong sunugin yung Malacanang, di ba? Ang tindi. Kaya tama lang na kasuhan sila ng inciting to sedition. Tanong pa dito, paano naman daw si Jimmy Bondoc? May ewan ko mga kaibigan, ano mangyayari dyan kay Jimmy Bondoc? Ito ba yung nagsabi na na wag daw magbayad ng mga tax? Yan ba yun? Tapos yung iba kasi mga kaibigan sinasabi na ihiwalay daw ang Mindanao. Nako po mga kaibigan, mga katarantaduhan talaga at kabalbalan ng mga utak dilis, kakaiba. Kaya naman mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.